yung budget ng OVP. Pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan, nilabas ang it's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, no? Of the Philippines sa kanilang pag-accommodate and sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President budget. Ma'am, bakit naman sa Senate dumalo po kayo pero sa Kamara hindi? What made you decide na dadalo kayo sa budget deluge ng Senate? Nandun ako sa plenary. Sa plenary. Yes. Hindi na kami umattend doon sa plenary kasi alam naman namin na paulit-ulit lang din yung mga tanong nila unrelated to the submitted budget of the Office of the Vice President. Is there any dito ba you're hoping, ma'am, na mababago pa yung Of course, lahat ng personnel ng Office of the Vice President are hopeful na madagdagan yung budget dahil yun nga, na-explain naman kanina sa statement ni Senator Bongo na gusto naman din talaga magtrabaho ng lahat. And kung walang budget, walang project, wala din silang gagawin. At meron din mga personnel na mawawalan ng trabaho kapag tinanggal yung budget para sa kanilang sweldo. Malaking bagay pala nabalik, ma'am. Malaking bagay po sa OVP na nabalik po yung budget ninyo. Or mababalik. Of course, yes. Kung mababalik siya, malaking bagay siya. Dahil hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong, particularly yung medical and burial assistance dahil yun talaga yung pinaka marami na mga requests na lumalapit sa Office of the Vice President. May commitment po ba ang Senate leadership na ibabalik yung kinabiyas na pondo ng OVP? Wala silang commitment, but sinabi nila pag-uusapan. So open kay ma'am? Yung 1.3 billion pesos or kahit a fraction of that lang po yung naibalik. O buo po kailangan. Buo po ba dapat? Wala na akong wish sa budget. Sinabi ko na nga noong nandun kami sa House of Representatives na kung ano yung pleasure ng Congress, both House of Representatives and Senate, yun na yung masusunod. As I said, they have the power of the purse. So kami, susunod lang kami kung ano yung bibigay ng budget. Pero kung ano man yung maiwan, kung meron mang maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipagkasya namin na mga pwedeng serbisyo doon sa ibibigay na budget. If hindi mabalik, may mawawalan po ba ng trabaho sa OVP, ma'am? Yes, oo. Meron kasi kaming mga OVP personnel na yung charges nila, nakita namin na natanggal. Yung budget source nila natanggal. So meron talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Pero How many are you looking at, ma'am? Approximate lang ito sa akin, 200 kasi hindi ko na maalala yung exact number. 200 contract of service personnel. sa mga satellite offices? Karamihan sa mga satellite offices. Meron din dito dahil malaki din yung operations ng National Capital Region or Central Office that we call OVP dito sa NCR. So just in case, pwedeng i-close yung ibang satellite offices, ma'am, kung hindi na ibabalik yung budget. Yes, ma'am. The closure of satellite offices is a possibility depending on the budget that we get in the GAA. But how will it affect, ma'am? Anong Success of ginagawa the ng OVP? satellite offices? How will it affect kung may magkakaroon ng closure? How will it affect? Well, mahirapan kami. Kasi ngayon, napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kumbaga, pag tapon namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at gumagamit ng budget, nag-i-implement ng project. Pag nagsara yung satellite office, wala nang tao na tatanggap nung budget at mag-implement nung project. Would you care to comment about President Duterte po na humaharap kayo sa investigasyon ng Kamara? Wala. Hindi pa kami nagkausap ni President Duterte and hindi ako nanood noong
hearing ngayon sa House of Representatives kasi nag-prepare kami. We did not know what will happen in the Senate OVP budget hearing, so we were preparing for that. What do you What's your intend to take, watch, ma'am? ma'am, after? We'll see. We'll see. Maganda yung data ko. Ubus na ata yung data ko eh. What was your take, ma'am, na hindi ka attended the Quadcom? Well, ang pag-attend naman sa hearing tulad ng sa nangyayari sa amin sa Office of the Vice President as a personal decision talaga ng tao na inimbita, no? Tulad sa amin, yung iba gusto pumunta, yung iba inuuna nila yung trabaho nila. So, pero sinasabi naman nila, ini-explain nila ng maayos kung bakit makakarating or hindi makakarating. And nagko-cooperate naman yung pumupunta. So, it's a personal decision Do you kung mag-attend or hindi. Do you expect a fair hearing for your father sa Quadcom, Of ma'am? course not. No, I do not expect fairness. Last question, please. Pero you didn't Why, ma'am? Ma'am, why po? Because it's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, no? Last year pa lang, even if approved naman sa LEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, pinanatan kami ng pinanatan, pinalabasan kami ng AOM, ng COA, sunod-sunod. And then, ngayon, nakita natin, yung budget hearing namin, yung mga tanong, hindi naman related sa mga proposals namin ng mga projects. Related siya sa confidential funds. So, nandun pa rin yung storyline nila na attack sa confidential funds. And, so yun nga, nakita naman natin na pag slash ng budget ng Office of the Vice President. At hindi lang yan, madaming naapektuhan at madami ang mga tao na nakapalibot sa amin na hinaharas, pinapahirapan, mga ganon. But then again, sa akin, I'm a politician. It's okay with me. Kasama yan sa trabaho ko. Ang hindi ko lang gusto dito is nadadama yung mga ordinary employees, particularly ng Office of the Vice President and yung mga kaibigan. Pagdating naman kay President Duterte, this is, yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged EJ case nung administration niya. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo. Do you worry about him, ma'am? Considering his age, should you worry about the former president? Do I worry about the former president? I don't think na pupunta siya dyan kung sa tingin niya hindi niya kaya or mahina siya health-wise. So, he'll be okay. Ma'am, sorry, bakit tingin nyo hindi magkakaroon ng fair hearing si Pangulo sa Quadcom? Why do you think it will not be fair? Tulad na lang din ng experience namin sa House of Representatives. No? They use the rules according to their pleasure. Yung rules ng House of Representatives. Makikita natin na kahit unconstitutional na yung rules ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules ay gumagawa sila ng rules as they go along, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person. Clear doon sa rules nila. Nakalagay doon, witnesses lang ang nag-oath. Pagkalagay naman nila sa akin doon, resource person. So, nakikita mo, ako, kasi ako wala namang mawawala sa akin. So, I can stand my ground and say na no, hindi ako mag-oath. Pero yung mga maliliit na tao, na ordinary employees na tinatakot, pinapahiya, syempre, they cannot say, oh, no, I will not take my oath because hindi naman required ng rules yan. Wala nang rules doon, kung makikita ninyo. Wala nang rules doon sa House of Representatives. In fact, Last question, can you wrap up your question? Ma'am, Yes. sabi po ni former President Duterte sa House, dapat nga daw po madaliin na or hurry up dun sa ICC. How should we interpret that?
Exactly as it is. Gusto niya na siguro na ipagsabay na yung investigation ng Quadcom sa EJK and ng ICC sa EJK para siguro magawa na at matapos na. But does that mean kinikilala niya na yung jurisdiction ng ICC? Well, that I do not know. That is a question that has to be answered by the lawyer of former president. Ma'am, did you at least try to Thank you. discourage him Ma'am. from attending? the Ma'am, isa hearing? na. Yes. Final na po ba, hindi kayo pupunta talaga sa hearing ng House? Hindi na nila ako iniimbita. The last time na inimbita nila ako was yung first. Hindi nga ata ako inimbita eh. Inimbita ba ako nung first? Parang hindi, no? Pero pag The inimbito kayo, first lang, the very first hearing na imbita ako. And then after nun, I've not received invitations from the Good Governance Committee. But if they invite you, ma'am? Well, depende. Kung ano na naman yung mga tanong nila. We've been asking them kung ano ba talaga yung legislation na kinakraft nila. And hanggang ngayon wala naman silang sinasabi kung ano yung legislation in aid of legislation nila dyan. Thank you, Sir Lydia. Thank you. Yeah, Last, Troy. Ma'am, you have mentioned First Lady Lisa Marcos now in your previous press conference, I think twice or thrice. What exactly is the role of the First Lady sa panghaharas po sa inyo? Pwedeng, sabi ni JC, sit down daw. Thank you. JC, Thank you. sasagot ka kasi. Thank you, Sir Lydia.